Hello, Fangster! Welcome back to my channel. Welcome sa pangalawang true crime case na aking itatalakay ngayon sa inyo. At kung hindi mo pa napapanood ang pinakaunang true crime case na ikunento ko dito sa channel ko, ay pwede nyo po siyang i-visit sa aking channel. Mahilig talaga akong manood ng mga documentary at mga true crime cases, at sa lahat ng mga napanood kong mga true crime cases, ito ngayon na itatalakay ko sa inyo ang pinaka-brutal. Habang nagre-research ako about sa kanya, hindi ko talaga makaya. Hindi ko makaya na ganun yung ginawa sa kanya. So, disclaimer lang ha, kung hindi mo kaya, kung hindi ka mahilig sa mga ganito, huwag mo na lang panoorin kasi talagang nakaka-stress, nakaka-depress siya. Sobrang mahigpit ang pinagdaanan ni Junko Furuta sa kamay ng mga taong pumatay sa kanya. At dahil natapos na tayong italakay ang mga disclaimer, ay italakay na natin ang kwento ni Junko Furuta. So ito si Junko Furuta. Ipinanganak siya noong January 18, 1971 sa Saitama, Japan. Si Junko Furuta ay kilala bilang isang napakabait na anak sa kanyang magulang. Hindi umiinom, hindi naninigarilyo, hindi nagpa-party. Si Junko ay focus lamang sa kanyang pag-aaral kasi may miniminti na siyang high grades sa kanyang paaralan. Habang nag-aaral si Junko, ay meron din siyang part-time work. Sa edad na 17 years old ay napaka-responsableng tao ni Junko. Alam niya na ang mga gusto niya sa buhay, at talagang ginagawa niya ang lahat para matupad ang kanyang mga pangarap. Hindi lamang sa isang napakabait at responsableng tao ni Junko, siya din ay napakaganda at matalino sa kanilang eskwelahan. Kaya naman kahit focus lang siya sa kanyang pag-aaral, ang mga lalaki sa paligid niya ay gusto pa rin ang kanyang atensyon. At isa na doon si Hiroshi Miyano. Parehas sila ng paaralan. Iba't ibang-iba ang kanyang karakter kay Junko. Dahil si Hiroshi ay isang kilalang bilang bully, bad reputation sa kanyang paaralan, lahat ay takot sa kanya. Ang nag-iisang tao lamang na hindi natatakot sa kanya ay si Junko. Dahil nga ay isang napakagandang babae ni Junko, hindi ito pinalampas ni Hiroshi. Hiroshi asked her out on a date. Dahil focus lamang si Junko sa kanyang pag-aaral, ay agad naman niyang rineject ang offer ni Hiroshi na makipag-date sa kanya. Pero si Hiroshi ay hindi sanay sa rejection or sa no, kaya naman hindi niya gusto ang feeling ng ganon. Parang mas na-challenge pa nga ito sa kanya. Si Hiroshi ay isang mapanganib na tao dahil miyembro din siya sa tinatawag na gang na Yakuza. Ang gang na ito ay napaka-violente. Kilala din ito ng mga pulis na laging in trouble. Bago ka makasali sa gang na ito, ay kailangan mong putulin ang isa mong daliri. November 25, 1988, 8:30 p.m. Nagbibisikleta si Junko pauwi galing sa kanyang trabaho. Si Hiroshi kasama ang kanyang kaibigan na si Nobuharu Minato ay meron silang isinagawang plano. Inutusan ni Hiroshi si Nobuharu na takutin si Junko habang nagbabike pa uwi. Ginawa naman agad nito ni Nobuharu ang utos ni Hiroshi na takutin si Junko. Pinagsisipa niya ang bike ni Junko, at habang ginagawa ito ni Nobuharu ay agad namang susulpot si Hiroshi para sabihing sinistave niya ang day ni Junko. Ang planong ito ni Hiroshi ay naging successful dahil si Junko ay natuwa sa ginawa ni Hiroshi sa pag-save sa kanya. Nag-offer si Hiroshi na sasabayan niya na lang umuwi si Junko para maging safe si Junko. At agad naman itong tinanggap ni Junko dahil akala ni Junko ay mabait at sinave lamang siya ni Hiroshi. Habang naglalakad sila pa uwi, ay napansin ni Junko na iba ang daan na dinadaanan nila ni Hiroshi. Tinakot ni Hiroshi si Junko na kapag pumalag siya ay papatayin siya nito at papatayin din niya ang pamilya ni Junko. Kaya naman walang nagawa si Junko kundi sumunod sa utos ni Hiroshi.
Habang naglalakad sila ay pumunta si Hiroshi at si Junko sa isang empty warehouse kung saan ni-rape ni Hiroshi si Junko ng paulit-ulit doon sa warehouse. Nang matapos si Hiroshi gahasain si Junko sa empty warehouse, ay dinala niya si Junko sa isang hotel at ni-rape niya ulit ito. Habang nasa hotel si Hiroshi at si Junko, ay tumawag si Hiroshi sa kanyang mga kaibigan na si Joe, Agura at Yasushi Watanabe. Ipinagmamayabang niya ito kung ano ang mga ginawa niya kay Junko. Sinabihan ni Joe si Hiroshi na huwag pakawalan si Junko dahil gusto rin nilang makaranas na pagsamantalahan si Junko Furuta. Alas 3 ng umaga, November 26. Dinala ni Hiroshi si Junko sa malapit na park. Doon sila nagkita-kita ni Joe, Yasushi at ni Nobuharu, kung saan silang tatlo ay ginahasa din ng paulit-ulit si Junko. Nang maganap ang mga pangyayaring ito, si Junko ay 17 years old lamang, si Hiroshi ay 18 years old lamang, si Joe ay 17 years old, si Yasushi ay 16 years old at si Nobuharu ay 15 years old lamang. Nagantay naman ng 2 araw ang pamilya ni Junko bago i-report na missing si Junko sa mga pulis. Kinontak ang pulis noong November 27, 1988. Nang malaman at mabalitaan ito ng 4 na lalaking gumahasa kay Junko, pinilit ng 4 na lalaki si Junko na tawagan ng kanyang ina at sabihin sa kanyang okay lang siya. Walang nagawa si Junko kundi ang tumawag at sumunod sa utos sa kanya. Tinawagan niya ang kanyang ina, sinabihan niya na okay lang siya at nasa bahay lang siya ng kanyang kaibigan. Ayaw niya lang magpahanap at i-call off na ang search for missing sa kanya. Surprisingly ay pinaniwalaan siya ng kanyang ina at agad namang tumawag ang kanyang pamilya sa mga pulis para ipatigil na ang search for missing kay Junko Furuta. Nung araw na kinidnap si Junko Furuta ng 4 na lalaki sa warehouse, nung nasa warehouse sila, nagpunta sa hotel at sa park, ngayon naman ay dinala nila si Junko sa bahay ni Nobuharu. Na-convince nila ang parents ni Nobuharu na girlfriend niya si Junko. Ang parents ni Nobuharu ay medyo nagduda pero ipinagbaliwala lang nila ito. Si Junko ay nasa basement lamang ng bahay ni Nobuharu. Kaya tinawag nila itong 44 days in hell kasi sa 44 days na iyon ay paulit at araw-araw nilang tinotorture si Junko Furuta. Sa 44 days din ito ay mahigit 100 ang gumahasa kay Junko Furuta na iba't ibang lalaki. Minsan nga ay sa isang araw, 12 na lalaki ang gumagahasa kay Junko Furuta. Ginugutom din nila ito, binubugbog, at minsan ay hinahang nila sa ceiling si Junko para gawing isang human punching bag. Paulit-ulit din nilang pinatatamaan ng mukha ni Junko gamit ang isang golf clubs, and sometimes they're smashing her face and head into the cement walls. Minsan naman yung mga barbell ay itadrop nila bigla sa may stomach part ni Junko Furuta. Pinipilit din nila itong kumain ng cockroach, mga bugs. Pinipilit din nila na uminom si Junko Furuta ng kanyang own urine. Ipinapasok din nila sa pagkababae ni Junko Furuta ang iba't ibang bagay gaya ng bottle, iron bars, fireworks, light bulb, at saka scissors. Minsan din ay pinatutuluan nila ng kandila ang eyelids ni Junko. At minsan din ay biniburn nila ng cigarettes ang pagkababae ni Junko Furuta. Kung hindi nyo alam, ay yung body natin ay may defense mechanism na kapag nakaka-feel tayo ng so much pain ay nagpa-pass out tayo. Yun din yung naranasan ni Junko, na sobrang pain na siya kaya nagpa-pass out siya. Kaso sa tuwing nagpa-pass out siya, ay dinadunk yung ulo niya sa isang napakalamig na tubig para siya ay magising. Kaya gusto nila nagising at ma-feel ni Junko ang lahat ng pagdurusa. Dahil sa paulit-ulit na pagbubugbog kay Junko, ay umabot sa point na hindi na siya nakakahinga sa kanyang ilong dahil clog na ito ng dugo at kung anuman. Kaya naman,
Nagsha-shutdown na din paunti-unti ang kanyang body. Kaya kahit anong pagkain o kahit naman lang tubig ay hindi na ito ina-accept ng kanyang katawan. Sa 44 days na ito ay nag-attempt si Junko na tumawag sa 911 pero nahuli siya nito at pinagbubugbog na naman siya ng paulit-ulit. Kasama sa kanyang punishment ay sinunog nila ang mga paa ni Junko Furuta, resulting na hindi siya nakalakad ng 20 days. Ang isa pang torture kay Junko ay pinapatulog ito sa labas ng balcony dahil November at sobrang lamig sa Japan at winter ito, pinapatulog siya sa snow at saka may pagkakataon ding pinapatulog siya sa freezer, nilalak siya doon ng multiple days. 16 days na ang lumipas ng pagkidnap nila kay Junko ay may pinapunta silang isa pa nilang kaibigan. Pinapunta nila si Kimchi sa bahay ni Nobuharu at nang nakapunta na si Kimchi sa bahay nila, pinilit nila si Kimchi na gahasain si Junko Furuta. At ayaw naman ni Kimchi sa ideyang ito, kaya naman ay agad-agad siyang umuwi at isinumbong ito sa kanyang kapatid na lalaki. Nang malaman ito ng kanyang kapatid na lalaki, ay isinumbong niya ito sa kanyang mga magulang at ang kanyang mga magulang ay tumawag agad sa mga pulis. Nang tumawag ang parents ni Kimchi sa mga pulis, ay 2 officers naman ang agad-agad na pumunta sa bahay ni Nobuharu. Nung kumatok ang 2 officers sa bahay ni Nobuharu, agad namang pinagbuksan ni Nobuharu ang 2 officers na kumatok sa bahay niya at sinabi niya misunderstanding lamang ito. Walang babae doon at nagbibiruan lamang sila ni Kimchi. Ang 2 officers naman ay pinaniwalaan agad si Nobuharu kahit hindi man lang nila chinek ang buong bahay ni Nobuharu. Pinaniwalaan lamang nila ang sinabi ni Nobuharu kahit walang search na naganap. Lumipas ang mga araw ng pag-torture at pagpapahirap kay Junko Furuta, ay nagmakaawa na lamang si Junko na patayin na lang siya nito at mag-end na ang kanyang misery. Pero hindi nakinig ang 4 na lalaki kay Junko at gusto nilang buhay lamang si Junko Furuta. Dahil sa paulit-ulit na paggagahasa sa pagbubugbog sa kanya ay naapektuhan na din ang kanyang physical appearance. Magang-magana ang kanyang mukha at meron na din siyang inilalabas na odor na dinidescribe nilang parang naaagnas na. Dahil sa rason na ito ay nawalan na ng interes ang 4 na lalaking gahasain pa si Junko Furuta. Kaya ang 4 na lalaking ito ay nagkidnap na naman ng isang 19 years old na babae at ginahasa nila ito. Pero pagkatapos nilang gahasain ng 19 years old na ito ay agad naman nila itong pinakawalan. Hindi gaya ni Junko na talagang tinorture nila ito ng paulit-ulit. January 4, 1989, ay challenge nila si Junko sa isang solitaire at kapag manalo daw si Junko ay papakawalan na nila. Inaccept naman ng challenge na ito ni Junko at surprisingly ay nanalo siya nito. Pero kabaliktaran sa pangako nila kay Junko ay sobrang nagalit sila dahil natalo sila ni Junko. Dahil sa galit nila ay pinagbubugbog na naman nila si Junko. Binugbog nila ito gamit ng isang iron barbell. Pinagsisipa din nila ito ng paulit-ulit. Sinabuyan din nila ito ng lighter fluid sa kanyang mukha, sa kanyang kamay, sa stomach part at sa kanyang legs. After nilang sabuyan ito ay they set her on fire. Nag-struggle si Junko Furuta dahil sinunog siya nito ng buhay. Nag-attempt siyang patayin ang nasusunog niyang katawan pero eventually, ito na ang naging rason ng kanyang pagkamatay. After 24 hours ay nalaman nilang namatay na si Junko. Ang 4 na lalaki ay nagpanik agad dito. Binalot nila sa isang kumot si Junko. Isinilid nila ang namayapang katawan ni Junko Furuta sa isang 55-gallon na drum at saka linagyan ng wet cement. January 5, 1989, alas 8 ng gabi, ay dinispose nila ang katawan ni Junko Furuta. After 2 weeks ng disposal sa body ni Junko Furuta, ay naaresto si Hiroshi at saka si Joe. Ngunit ang pagka-aresto nila ay walang kinalaman kay Junko. Ang rason ng pagka-aresto nila ay dahil sa 19-year-old na kanilang ginahasa at pinakawalan. In-interrogate naman ng mga pulis si Hiroshi at si Joe separately.
Dahil ang akala ni Hiroshi o ni Joe na about ito sa pagkamatay ni Junko, agad naman silang umamin at sinabi ang lahat-lahat sa mga pulis ang mga nangganap kay Junko Furuta. Sinabi din nila kung saan nila dinispose ang katawan ni Junko Furuta. Nang pinuntahan ng mga pulis ang sinasabing lugar kung saan nila dinispose ang katawan ni Junko, ay na-recover agad nila ang isang drum kung saan nang mapagtanto ng mga pulis ang mga kaganapang ito ay ang 4 na lalaki ay agad namang naaresto. Hindi naman agad nirelease ng mga pulis ang mga pangalan nito dahil prinoprotektahan daw nila ito dahil sila ay mga underage. Hiroshi was sentenced 17 years and Grace to 20 years. Ang family ni Hiroshi ay binigyan naman ng $425,000 ang family ni Junko Furuta. Nobuharu was sentenced 5 to 9 years. Si Yasushi naman ay 5 to 7 years. At si Joe naman ay 8 years lamang. Nabalitaan din na ang ina ni Joe ay pumunta sa grave kung saan nakalibing si Junko at vinandalize niya ito. Vinandalize niya ito at sinulatan ng Junko ruins my son's life. Nang matapos ang kanilang sentence at sila ay nakalaya na, binigyan din sila ng pagkakataon na baguhin ang kanilang mga pangalan. Napabalitaan din na si Joe nang makalaya ay ipinagmamayabang pa niya ito sa ang mga nagawa niya kay Junko Furuta. At dito na po nagtatapos ang kwento kay Junko Furuta. I know po, sobrang heavy ng case na ito at gustong-gusto ko pong malaman ang opinion nyo about sa case na ito ni Junko. Para sa akin po, I know hindi po ako dapat nagbibigay ng opinion sa mga cases kasi nandito lang ako para crime ang mga storya ng mga victims. Pero hindi ko lang talaga makaya na yung mga sentence ng pumatay kay Junko Furuta ay ganun-ganun lamang kaikli. Para sa akin, ang sentence nila ay dapat life in prison. Kasi kung kahit naman kasi underage sila, kung ganito kagrabe yung ginawa nila sa tao, wala na silang karapatan para mabuhay ng malaya sa labas or mabuhay ng normal. Kasi inagawan nila ng pagkakataong mamuhay si Junko Furuta at paulit-ulit nila itong tinorture. Ang kinagagalit ko rin is binigyan pa sila ng pagkakataon na baguhin ang kanilang mga pangalan para mamuhay sila ng normal sa labas. Hindi ko lang, I can't wrap my head around it. Lalong-lalo na sa ina ni Joe na sinabi niyang Junko ruins her son's life. Seriously? Pasensya na kayo guys ha kung medyo dinidibdib ko yung case na to kasi grabe lang eh. Grabe yung dinanas ni Junko sa mga kamay ng 4 na lalaki ito. Imagine for 44 days nilang paulit-ulit na tinorture si Junko. Tapos yung sentence nila is 5 to 8, 9 years lang. Hindi ko talaga magets. Dito na po nagtatapos ang pangalawang true crime cases ko dito sa channel ko. Huwag niyo pong kalimutang mag-like at mag-subscribe. At abangan niyo po ang mga susunod ko pang mga videos. Love you guys. Thank you for watching.